Breaking update, hala, Kongreso, booking, Estela, nagsalita, Kamara, umamin, Martin at ko, takot na? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Umamin na ang chairwoman ng komite. Ayun bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Ayan, syempre supportahan natin yan. Pagpatuloy natin. Committee. Sabi nga ni, ni Dan Fernandez. Estela uli. Umamin na ang chairwoman ng Committee of Appropriation na may blanco nga. Naku po, panoorin. Ala, may umami na. Ayan umami na. Natin itong pag-amin kasi nung una tumatakas-takas pa to Umiilag-ilag siya nung una Nabuo na yung script. Ayun na. Nung nabuo na ang script, eto na ho. At nakasagot na po siya. Tingnan nga natin. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. So meron talagang mga blanco. Tapos wala doon sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. So ibig sabihin, dumating nga sa Pangulo yun is kumpleto na. Kinumpleto na. Nag-fill in the blanks na. Diba? Niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Totoo daw Paano ba yan? Totoo na merong blanco sa BICAM report. So, hindi nagsisinungaling si Tatay Digong. Abaw. I therefore conclude PRRD is not a liar. Yan, tama. Diba sinasabi naman kasi natin, pakinggan nyo muna. Tsaka talagang wala sa bukabularyo ni Tatay Digong ang magsinungaling. Talagang pag sinabi ni Tatay Digong, sinabi niya. Diba? Na sagot. Pakinggan nyo muna yung sinabi ni Duterte. Ano ba sinabi ni Duterte? Diba? BICAM report. Ano sinabi ni Ungab? BICAM report. Kasi sasabihin niyo walang pinirmahan ng blanco si Pangulong Marcos sa GAA. BICAM report nga Tatanga-tanga ba? BICAM report, hindi GAA pinag-uusapan din Abay, walang niya naman Abogado, hindi alam. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po dun sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ni Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustment. Dami mong palusot. Tinatanong lang naman kung may blanco, yes or no. Para kasing iniisip niya kung ano sasagot niya Siyempre baka nag-iingat siya, Sir Banat. No, baka nag-iingat siya. Baka mamaya madulas ako at kung ano masabi ko na medyo talagang lalong dumiin sa mga tropa pips. Diba? Hindi natin siya masisigan. Yes or no sagot, madam? Mr. Chair. Dami pa sakali no? Parang nanghaharana. May I move to contempt Representative Stella Kimbo for not answering the question in yes or no? Gago! May I move for her contempt? Contempt inside her artista ban? Gago! Hey! That are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Minemorize na lang daw. Kahit na may blanco, tukoy na yung budget. Ibig sabihin, memorize na nila. Hindi pwedeng ganun. Diba? Kailangan ilagay mo yun dun. Diba? Pirma ka ng pirma sa blanco. Ibig sabihin, kahit kanino, pag may pinapirmahan sa'yo, blanco, pipirmahan mo. Diba? Oy, malay mo kung ano nakalagay dun. Diba? Wag na lagyan yan. Nandito na yan Kahit blanco yan, alam namin ng budget niyan. Gag. Ano to? Parang ginagawa nyo naman kasing tanga yung mga Pilipino Diba? Ginagawa nyong low IQ lahat ng taong bayan. No? Na okay lang pala yun na kahit blanco pwede nilang pirmahan.
Diba? Kailangan nilalagay mo yun doon. Kailangan, ano ba yan? Ano ba yung pipirmahan kong yan? Kailangan, malaman ko muna. Diba? Para malaman kung magkano yung ilalagay doon. Hindi yung, diba? Walang nakalagay, tapos pipirma ka. O, tapos pagkatapos pumirma, saka lalagyan kung magkano. Tsaka kung ano yun. O. Grabe ito ha, ang ano nyo ha, ang lupit ng memory nyo. Memory or my ecstasy. Grabe, ang tatalino ninyo ha. Talagang memorize ninyo kung magkano ang kukunin ng mga congressman ha. Kung papirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical... Kaya tong mga to, galit na galit sila na nakikita sila. Sila ang gumagawa ng sarili nilang problema at sila ang gumagawa ng sarili nilang multo na katatakutan nila sa bandang huli. staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa... Pwede ba yun? Anak ng wewe. Pinag-usapan nyo, diniliberate nyo, tapos technical group naman pala mag-fill in ng mga numbers na nandyan. Hindi pwede yun. Anong palusot yan? Madam! Huwag mo nang ipalusot. Hindi kasi ito dito, klaro pa sa klaro talaga. Malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Inamin niya ni Blanco. Oh, inamin ngayon, ang niya. sinasabi niya, kahit Blanco yan, alam na ng mga congressman at saka yung mga membro ng BICAM kung anong amount ang nakalagay dyan. Oh, di ba parang ginagawa ang tanga? Di ba? Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng. Hindi pa rin lusot yun. Pero ang importante dyan, inamin niya na may Blanco talaga. No? Parang idinugtong mo na lang doon yung parang segue na lang yung hindi, kabisado na nila yan. Alam na nila kung magkano yung ilalagay dyan. Diyos ko naman, katarantaduhan naman yun. Katarantaduhan yun. Oo. Dalawa, aside from memorize na nila yan, sila po ay, inahayaan na lang nila yung technical group ang mag-sign, maglagay ng mga numero. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Napaka-importante nga, alam nyo ba, may kwento nga dyan yung pagpiprint. Yung pagpiprint ng para kunwari from BICAM report, ipiprint na para maging ipapapirma na sa presidente, binabantayan ng todo. Sobrang bantay na bantay yan. Bakit po kanyo? Kasi nga, magkamali lang, magiging illegal na, magkakaroon lang ng discrepancy, magkamali lang ng konti, magkamali lang ng period, napaka-importante niyan. Talagang budget yan hindi yan pwedeng Yes. pala na yung technical group. Hindi lang budget, syempre pera ng taong bayan yan. Ayun ang palusot ni Kimbo. Di ba? Yan ang mahirap. Kung buhay ba nila yan, wala naman tayong pakialam. Kaso syempre, sa taong bayan niya, karapatan natin yan malaman. Di ba? Nagpapaluso talaga Hindi, ako mga kababayan sinasabi ko na sa inyo. Lalo na may mga kabit dito Pag nagpaluso talaga kayo, kahit ganun-ganunin ninyo, alam niyo marami kayong dahilan kung bakit kayo late, galing sa opisina, kung bakit nakaligo na kayo pag-uwi niyo sa bahay, bakit busog na kayo, hindi ba? Tapos sasabihin, bakit may buto pa ng manok dito? Fried chicken yan, galing sa Issue yan Di ba? Bago! Fried chicken yan, galing Jollibee. Sabihin mo, hindi, alam mo, sweetheart, honey, kumain lang akong Jollibee kasi along the way, habang gutom ako Alam mo yung mga asawa, kukunin niyang buto. Hirap talaga ng pag maraming ginagastusan. Tas titikman. Sogo to Dito mo ako dati dinadala O, di ba? Sogo to kasi nga, ang dami yung palusot. Wala palusot. Ito si Kimbo talagang makapalusot. Malupit mahagupit. Hindi naman sasagot ng diretso yan Omnibus motion na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, So para sinasabi niya rito, technical yun. Technical problem yun. Parang sound system lang. Nagkaroon tayo ng technical problem. Lang yung technical problem yan. Sa budget pa ng bansa natin. Diba? Dapat nga yan ang pinakapulido Yan ang pinakamaayos bago mo ihain. Tapos dyan nagkakaroon ng technical. activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga kapatid. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman Respective sa Yes. po, allow
proud yung Parang hirap na hirap siya sumagot eh. numbers, kumbaga, na Yes. level, Yes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang magpre-prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya, It is legal, it is fully enforceable. Eh, it is natural, inayos na eh. Pero sa simula pa lang, dapat inayos nyo na yan, di ba? O bago makarating dun sa huling papipirmahan nyo, di ba? O kailangan inayos nyo na para hindi kayo nabutasan na nagkaroon kayo ng mga blanco-blanco na yan. O, di ba? valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo naman. Walang yung politika yan. Kung politika lang ang basihan niya, no? Kung politika lang talaga, halimbawa si Tatay Digong, gusto niya lang maging mabango yung pangalan niya. Eh Diyos ko, kahit hindi naman gumawa si Tatay Digong ng ganyang klaseng papansin, no? Kahit hindi siya magpapansin sa taong bayan, ang taong bayan pa rin ay sa Duterte. Naniniwala. 'Di ba? Oh, out dito yung mga antay, ha? 'Di ba? Kahit hindi na magpapansin si Tatay Digong, kahit hindi na siya magsinungaling, hindi niya na kailangang gawin 'yun. 'Di ba? Bakit siya magpapapansin pa? Oh. 'Di ba? Kahit si Congressman Ungab. Oh, at saka isa pa, si Raul Manuel. Oh. O ikaw, nagsalita ka din. Pero kinambyo mo. 'Di ba? Oh. Ito talaga si ate. Kaya paano mo Ate? masasabing sa politika lang? Politika? Eh Diyos ko kung politika yan, hindi dapat sasabihin ni Manuel yan. Dapat sasabihin niya, hindi kompleto yun. Wala akong nakitang kulang doon. Eh di para masira si Tatay Digong. Diba? Eh kaso nga lang sila, pinatunayan din nila na talagang may blanco. Wag ganun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. May kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko na lang sasabihin kung kanino ko nalaman, ha. Pero ano naman, meron tayo mga kaibigan dyan, somewhere out there. Di ko na lang sasabihin at mabubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan. At nakikita nila Sigurado yung yan. katarantaduhang nangyayari dito sa ating Hindi bayan. naman lahat yan solid talaga na ganyan Meron pa rin mga natitira dyan na may konsensya sa taong bayan. Budget. Alam mo, ganito lang yan. Ang sabi sa akin, naglaglagan po kasi nangyari. Ayun. Nagkaroon po talagang blanco dyan. Tapos, naikalat yung blankong papel. Di ba? Hindi lang po si Ungab ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung iba pang mga congressman. Ayun, hanapin nyo kung sino yung nagpakalat niyan, kaya kayo naipit. Yung isang news reporter na mula sa UNTV, although deleted na daw, di umano yung video na yun. Ba't ko kaya dinilit yun? UNTV, nagtatanong lang ako, bakit nyo dinilit yun? Hindi kasi doon sa video na yun, sinabi ng taga UNTV reporter na nabigyan sila, blanco din. Tapos, Ang dami naman nakakita ng blanco na yun. nangyari, lumabas daw yung video ni Pangulong Duterte at Ungab. Nagkagulatan. So meron daw tumawag mula doon sa kataas-taasan, papunta doon sa kataas-taasan. Bakit ganito to? Ano nangyayari dito? Bakit ganito? Mapapahamak ang aming boss dito. Sabi naman ng isang kataas-taasan. Hindi kasi di ba may ano na tayo, meron ng parang arrangement. Ano na yan? Alam niyo na yan. Ano ba paano? Huwag niyo nang pakialaman to. Yun ang sabi. Parang medyo nabalitaan daw ni kataas-taasan. Medyo nagkaroon daw ng parang kiskisan ika nga ng nagpataasan ng ihe na parang dali. Kahit ano pa rin, ako pa rin ang ano dito. Ganun nangyari, di ba? Tapos, ganun pala. Kaya nga nung una, bati kasi, tinanong sila ano sinabi, sinungaling si Duterte. Pero, nung they further investigated, yung nangyari, at nun yan, napag-alaman nila, totoo pala yung blanco.
Yun lang. Siyempre, At saka ang dami nagpatunay ng blanco. Pero pataasan ng iyan, di naman yan na magpapakahambol at sasabihin, pasensya na, mali ang sagot ko, mali ang sinabi namin na nagsinungaling si Duterte. Hindi niya gaganunin yun. So biglang kumabig. Pero doon sa pagkabig na yun, parang sinasabi niya, managot kayo dito. Sinong dapat managot sa inyo? So sabi naman nung kabilang kampo, nung kataas-taasan, ganun ba? O, sige, may tatanggalin na lang ako. Oh. Tanggalin na lang namin siya ganito para siya ang maano na nasisi. Sino yun? So, yun ang balita ko. Nilaglag daw yung isa. Ngayon alam naman natin, di ba? Nilaglag na ho yung isa. Parang, So, pag parang nagkakaroon na ako ng hinta. laglag nung isa, laglag na. Wala na. Oh. So akala naman, medyo gaganon na yung issue na kasi nalaglag liliko na yung isa, na. di ba? Oo. Gaganon na yung issue. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.